Mas mabibigat na pagbabago sa PBA ngayong 49th season, ibinandera ni PBA Chairman Ricky Vargas, twice to beat advantage, tuluyan ang binura sa mga alituntunin ng PBA. Ilan pang pagbabago sa PBA, masusing pinag-aaralan pa rin ng pamunuan ayon kay Chairman Ricky Vargas at si SBP President Al Panlilio, naniniwalang mas aangat pa ang ranking ng Gilas Pilipinas kung masusunod ang plano. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Bukod sa pinag-uusapang 4-point shot na ipatutupad sa PBA ngayong 49th season, ibinulgar din ni Chairman Ricky Vargas na ilan pang pagbabago ang magaganap. Base sa pahayag, wala na ang twice to beat rule. Narito ang paglalahad ni Chairman Ricky Vargas. Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa tingin ko lahat may chance. Wala nang twice to beat. Yung twice to beat, nakaka-nervous yun. Yung may twice to beat advantage, kailangan lang manalo ng isa. Ikaw, best of 3 ka. Okay, so inalis na nila yung twice to beat. Meaning iba na talaga ang rule ngayon sa PBA. Kung inalis nila yan, ano naman ngayon ang format, di ba? Well, eto yan. Yung 12 team kasi, hinati nila yan sa 2 grupo. Ang bawat isang team, kakalabanin niya ng 2 beses ang kasama niya sa grupo. Meaning, dito pa lang sa grupo nila, sagad na yung bakbakan nila, di ba? 2 beses kasi sila maghaharap eh. Matapos yan, akyat sila sa best of 5 crossover quarterfinals. Ibig sabihin, yung mga nanalo sa Group A, haharapin nila yung mga nanalo sa Group B. Again, best of 5 po yun ha. And yung mananalo sa quarterfinals, sila naman ang maghaharap sa semis, which is ayon sa report, best of 7 na po siya ngayon. And yung pinakahuli, syempre finals na po yan. Best of 7 pa rin po yan. So kung mapapansin natin na wala na yung twice to beat, tapos dagdag din ang best of 7 dito sa semifinals. Kung titingnan nating mabuti, parang mas exciting at mas may bigat ang rules ngayon, di ba? Imagine mo, hindi na bentahin ngayon ang nanguna ka sa standing kasi wala na yung twice to beat. Kailangan mo lang ngayon pulbusin yung nasa grupo mo. Tapos yan, crossover na sa quarterfinals. And then semis, and then finals. Para sa akin, maganda yung ganitong rule. Mas may diin, mas may lalim kumpara sa dati. Habang tuluyan na nilang inalis ang twice to beat rule, hindi na rin ikinailan ni Chairman Ricky Vargas na may iba pa silang pinag-aaralan para tuluyang baguhin ang PBA. Narito ang kanyang dagdag na pasabog. Tutukan natin si Chairman Ricky sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Meron 2 o 3 rules na pinag-aaralan natin na malamang na magbabago sa paglalaro ng basketball. Sabi nga nila, kapag hindi ka nag-innovate, mamamatay ka. Kaya nagdesisyon tayo mag-innovate. Ang inyong PBA ay mag-i-innovate na nasa isipan ng fans. Ayun, meron pa silang iniisip na baguhin. Bukod sa mga nauna lang nabanggit ha, ibig sabihin yan, desidido sila magpatupad ng batas sa PBA or bagong batas sa PBA para maibsan ang tagtuyot na nararanasan ngayon ng liga, di ba? Aware sila na delikado na talaga ang lagay ngayon ng PBA kasi halos wala na talagang nanonood sa venue. Ganon din sa TV kapag may laban. Parang kalimitan ngayon, hinihintay na lang ang playoffs, semis, and of course yung finals bago nila panoorin ng todo ang PBA. So para sa akin, yung ginagawa nila ngayon is okay yan. At least may bagong ginagawa sila, di ba? May pinag-iisipan pa para maibalik yung tiwala ng fans. Ang problema, ang iniisip kasi ngayon ng fans, yung farm teams na nagiging mitsa ng issue sa trade. Kaya siguro, sa tingin natin, maganda rin siguro bigyan nila ng attention yung sinasabing farm teams para ma-address ng tama ang issue at mawala ang duda ng fans. Kapag nawala kasi duda ng fans, babalik at babalik sila dyan. Kahit anong pag-usapan, basketball pa rin kasi nangungunang palakasan dito sa ating bansa eh. Maaaring may volleyball na grabe kung dumugin ng fans sa venue, pero iba pa rin talaga ang larong basketball. Base sa ginagawa ngayon ng PBA, seryoso silang ibalik ang glory days nito. At habang sinusubukan nilang ibalik, naniniwala naman si SBP President Al Panlilio na mas tataas pa ang ranking ng Gilas Pilipinas kung susundin ang kanyang plano. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si SBP President Al Panlilio sa report ni Philip Mattel ng Rappler. Siyempre, masaya tayo na may improvement sa rankings natin. Ang goal natin ay magpatuloy na mag-improve sa international na competition tapos hayaan nating humabol ang rankings. Naniniwala tayo na maaari pa rin tayong tumaas sa ranking kung susundin natin ang planong inilatag natin para sa Gilas Pilipinas nitong mga susunod na taon. Okay guys, doon tayo sa paniwala ni SBP President Al Panlilio na tataas pa tayo kung susundin nila ang plano para sa Gilas Pilipinas sa mga susunod na taon. Ibig sabihin kasi nun, maganda ang inilalakad
inilalatag nilang plano or gagawin ng grupo ni Coach Tim sa mga susunod na competition. Katulad ngayong paparating na Nobyembre, di ba? Kakalabanin ng Gilas ng New Zealand at Hong Kong. Dito siguro gusto nilang simulan na yung mga planong nakalatag na para sa Gilas. Kung tutuusin, dito talaga masusubok ang Gilas kasi sablay tayo malimit sa New Zealand. So kung maganda magiging resulta ng mga laban natin sa kanila, positibo tayo katulad ni SBB President Al na masaangat pa tayo sa rankings. Siyempre wala tayong alam sa plano na ilalatag nila dyan, pero kung pagbabasehan mo ang dalawang sunod nilang panalo sa nagdaang unang window ng qualifiers, bagamat Chinese Taipei at Hong Kong po yun, pwedeng sabihin na matindi na kalatag dyan. Matapos ang sked nila sa Nobyembre guys, tutulak sila sa sked ng February 20, 2025. Third window na po ito kung saan makakaharap nila ang Chinese Taipei ulit. Sa February 23 naman, 2025 pa rin, sasagupain ulit nila ang New Zealand. So dito pa lang, kitang-kita mo na yung tindi ng competition na dadaanan ng Gilas Pilipinas bago mag-qualify sa 2025 Asia Cup. Sana malagpasan natin to para sa mas magandang hinaharap ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.